Ano ko, wala na balance. Kasi wala na balance. Ana, tama no? Magkuha tayo taglaing background, no? Ha? Laing background. Ano sa man? Balik ta sa balay ni St. Peter. Tabor. No, kanata, ang tabor may gwapo. Kung nakalive na ka. Brothers and sisters in the Lord, magandang gabi po. Kumusta na po ang ating mga mahal na kapatid sa ating pananampalataya at sa mga kapatid nating mga separated brethren, other Christian who are in different denomination. We also welcome them to this program tonight sa ating mga pagnilay-nilay sa makatotohanan na ating bigyang pagpapahalaga sa gabing ito. Sa ating pagpapatuloy, brothers and sisters, pangunahan natin ito sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. We ask you, Lord, to be with us, and please give us your wisdom and understanding by the power of your Holy Spirit as we open this program. Bless your church that you have founded, all the Christian. Bring us to the unity that you desire, according to John chapter 15, verse 16. Help us, loving Father, to cooperate your longings for unity by the power of your Holy Spirit. We ask this for the success. We ask you to bless this program for its success. In the mighty name of Jesus Christ our Lord, with the intercession of Virgin Mary. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters, sa ating pagpapatuloy ngayon, mag-shout out muna tayo sa ating mga kapatid na kasama natin palagi sa ating programang ito. Brother Nestor Platino from Bohol. Shout out sa ating mga kapatid sa Bohol. And si Sister Pong Kirubin. Hello, Sister Pong. Palagi naming pinipray si Hili at ang kanyang nanay na sa awa ng ating Panginoong Hesus at sa ating mahal na Birhen Maria, pagalingin si Hili. Actually, kami din, naawa rin talaga kami. So, dahil sa aming na feel, kasi hindi basta-basta yung trials na nangyari sa buhay mo, Sister Pong. We always back up you. We always at your back to pray for the strength and to ask the Lord's mercy for the complete healing of Hili. The little angel, the little baby, we love Hili so much. An angel from God. Si Brother Rosito Kinyanula, magandang gabi po. God bless din. And Sister Luisa Talib. Hi, Sister Luisa, magandang gabi. And thank you. Hi, Bro Noy, good evening. Nag-aabang na ako. Thank you so much. Sister Susan Makalinaw, magandang gabi po. Good evening. And Brother Nestor Platino, sa lahat na nag-aabang, good evening po. And Brother Greg Babak, happy listening here again. Brother Nui, thank you din, Brother Greg. Magandang gabi. And Brother Joel Marty, magandang gabi, Bro Nui. Ang ganda po ng background nyo. God bless po. Mount Tabor yun. Yung doon nag-iba ang anyo ng ating Panginoon Kristo, Transfiguration. Matthew chapter 17, verse 1 to 17. And Brother Corduroy, 2896, please like muna sa video mga kapatid. Good eves sa lahat. Thank you, Brother Freddy Gomer, magandang gabi. And Brother Jake Pers, magandang gabi po. Brother Nuis, salamat. And Brother Sunny Boy Batayula, magandang gabi. And also Brother Idnar Natud, good evening po, Brother Nuis. Shout out po sa mga kids ko. Sina Asas, hello, sino Asas, Randolph, Daphne, at Matmat. God bless po. Sana hindi
ka magsawa. Salamat dyan sa preaching our religion. Thank you po sa mga kids, siya sa Randolph and Daphne and Matmat, as. Magandang gabi po. Brother Oliver Ignacio, God bless po, Brother Oliver. Okay? So ngayon, let us, I will invite you to pray for Hilly, little baby na apo ni Sister Pong, kay Robin, hingiin natin sa awa ng Diyos na we'll make a special prayer for healing. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, we ask you for your mercy and compassion for the life of baby Healy, for the complete healing. We ask you, Lord, to bless the medicine and the doctors attending the little baby. Give them wisdom, loving Lord, para po mabigyan ng tamang diagnosis sa lahat ng mga kinakailangan. And we ask you, loving Father, in the name of your Son, Jesus Christ, with the intercession of Mama Mary, to grant our prayers to you for complete healing of the little baby healing. We ask this, loving Father, by the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ, with the intercession of our beloved Mother, Mama Mary, all the saints and martyrs, and all the apostles who are with you in heaven. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Be strong, Sister Pong, at saka sa buong pamilya. God will make a way. And patuloy tayo sa ating pag-shout out, Sister Lorna Pahel. Hello po, Brother Nui, God bless po, at sa pamilya mo. And Brother Oliver Ignacio, magandang gabi. Yes, napakaganda kasi itong Mount Tabor ay 2 times ako nakapagbisita sa simbahan na yan, mga kapatid. And then, kasama ko yung first, kasama ko mga faithful Catholic. Second, kasama ko 50% convert, 50% mga Divine Mercy devotee. So mayroon kaming mga picture doon, nakadala kami ng banner, the Association of Converted Pastor Pilgrimage to the Holy Land. And we were so happy na nakapunta kami doon. It was really a miracle na ang aming pagpunta, na ang Diyos talaga ang gumawa ng paraan. Ngayon sa gabing ito, mga kapatid, ang ating narrative tungkol sa aral ng ating Panginoon Kristo tungkol sa pagpapatawad. Si San Pedro ay lumapit kay Kristo, nagsabi, Panginoon, how many times we forgive my brother if my brother sins against me? Ilang bisis ko patawarin ang aking kapatid kung siya ay magkasala sa akin? 7 times ba? The Lord Jesus Christ answered, I'm not telling you 7 times, but 70 times 7. Now kung hindi ako nagkamali, 70 times 7 is 439. If I'm not wrong, pwede rin niyo ma-calculate dyan. Now, if that is 439 times ang pagpapatawad, ibig sabihin, forever, no? Walang katapusan. Kung sinasabi ni Jesus na 439, kasi wala namang tao sa buhay natin na magkasala ng 439 items of sins, diba? 439 ka-items of sins, hindi yun mangyari sa ating buhay. No? So, 439, kailangang patawarin pa rin. Yun ang sinasabi sa ating Panginoon Kristo. Paano niya sinisiguro na magkaroon ng pagtugon sa ating Panginoon? Tingnan natin, Brother Jonathan, ang Mark chapter 11, verse 20 to 25. Kung anong tinuturo sa ating Panginoon Kristo in line to our gospel, to this gospel na binasa natin tungkol sa pagpapatawad. Tingnan natin ang Mark chapter 11 verse 20 to 25. Ano ang sabi natin Panginoon sa Mark chapter 11 verse 20 to 25? Sabi niya,
And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots. And Peter, calling to remembrance, said to him, Master, behold, the fig tree thou cursed is withered away. And Jesus answering said to him, Have faith in God, for verily, verily, I say unto you, that whoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things that he said shall come to pass, he shall have whatsoever he said. Therefore I say unto you, what things so whatsoever you desire when you pray, believe that you receive it, and it shall be given to you. Mahirap na itong Old English. And when you stand praying, forgive if you have oath against any, that your Father also which is in heaven may forgive your trespasses. So, before we present our request, we ask for something to the Lord. Kailangan na pagtatayo na tayo in prayer, patawarin natin ang mga tao na nagkasala sa atin, para yung mga hadlang sa ating paghingi sa Panginoon ay mawala din, kasi as we forgive to those who sins us, our God will also forgive us of our sins. Ito ang sinasabi sa ating Ebanghelyo ngayon, na sabi ng Panginoon na nagbigay siya ng isang story na mayroong isang alipin na nagkautang ng milyon-milyon sa kaniyang Ginoo, of his master. Sabi ng master na hindi ka man makapagbayad, ibinta na ang mga anak mo at ang wife mo para magiging slave, para pangbayad sa utang mo. Nagmakaawa siya sa ating Panginoon. Kaya naawa ang Panginoon at pinatawad sa kaniyang milyon-milyon na utang. At umalis. Yung parating na siya sa kaniyang bahay, nasalubong niya ang kaniyang kasamang alipin na may kunting utang sa kaniya. Sinakal niya kaagad. Sinabihan, bayaran mo ako. Sabi naman ng kaniyang kasamang alipin na, maawa ka, hintay lang muna, pasensya lang, babayaran ko kayo sa lahat. Hindi siya pumayag. Pinabilanggo niya at pinabayad niya sa lahat na kaniyang utang. Ang mga kasamang mga lingkod, ang mga alipin ay nalungkot sa nangyari, kasi ang laki sa utang niya pinapatawad. Ngayon hindi niya kayang mapatawad ang mga nagkasala sa kanya. Kaya pinatawag siya sa kaniyang Panginoon at sinabihan na, pinatawad kita sa mga napakalaking utang mo sa akin, kasi naawa ako sa iyo. Bakit yung kapwa mo alipin, kapwa mo lingkod, mayroong kunting utang sa iyo, hindi mo kayang pinatawad? Dinala mo sa korte, pinabilanggo at pinabayad mo sa lahat. Hindi maganda yung ginawa mo. Pinatawad kita sa malaking mga obligasyon mo sa akin bilang iyong Panginoon. Ngayon hindi mo kayang mapatawad ang iyong mga kunting mga utang sa iyo na iyong mga alipin. Kaya sa galit ng Panginoon ay ipinadakip siya at linagay sa bilangguan hanggat mabayaran ang lahat niyang mga utang. So, kung ano ang gawin natin sa iba, yun rin ang gawin sa Panginoon sa atin. Tingnan natin ang Matthew chapter 6, verse 14 and 15. Matthew chapter 6, verse 14 and 15. Napakaganda sa aral, no? In connection with our gospel today. Kasi ang ating ebanghelyo ay talking about forgiveness. Not only 7 times, but 70 times 7. Anong sabi ni Jesus? For if you forgive men of their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So kung patawarin mo ang mga tao sa kanilang pagkasala, anuman kabigat ang kanilang mga kasalanan, that is a condition given by God, na patawarin ka din sa iyong mga pagkasala. Yun ang gustong sundin sa Panginoon. Bago tayo magpunta sa confession, to confess our sins to the priest, we obey the Word of God to confess
our sins to the priest, as Jesus told in Mark chapter 1 verse 44, in Matthew chapter 8 verse 3, sabi ng Biblia, do not tell anyone, but go directly to the priest and perform what the laws of Moses prescribed. Perform the offering of what the laws of Moses prescribed. There is a significance in the word of Jesus. Why is it that he commanded the man who was healed from the leprosy to go directly to the priest, not to tell anyone? What is the significance of this? Ibig sabihin, Jesus Christ recognized the ministry of the priest. Kasi kung hindi pa rin i-recognize sa Panginoon ang ministry sa pare, hindi niya utusan ang tao na magpunta sa pare. Kasi nandiyan na siya eh. Kung ang argumento, mga kapatid, na ang diretso lang tayo kay Jesus, hindi na kailangan ang pare, talagang sa talatang ito ay talagang masurpresa tayo. Bakit inutusan sa Panginoon ang isang taong gumaling sa kanyang karamdaman na magpunta sa pare and perform the offering as what the laws of Moses prescribed? Bakit pinapunta pa niya kung ang tamang mga pangangaral ay diretso sa kanya? Bakit suguin pa niya ang tao pagpunta sa pare? Isa itong magaling na biblical argument na ang ministry sa pare ay talagang kinikilala sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga, napakaganda sa sinabi sa Matthew 6 verse 14 to 15, balikan natin. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their sins, your Father will not forgive you also. Basahin natin ang Matthew chapter 8 verse 3. Okay. Jesus reached out his hand and touched him. The man, I am willing, he said, be clean. Immediately he was clean of his leprosy. Verse 4. Sabi ng verse 4, then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Biblically speaking, brothers and sisters in the Lord, we understand that if Jesus recognized the priestly ministry of the priest of the laws of Moses, of the Old Covenant, how much more in the priest of the Church of Christ or the priest of the Gospel? Diba? Kung rini-recognize ni Kristo ang otoridad sa mga kaparian sa lumang tipan, how much more ang kaparian sa bagong tipan? Basahin natin ang Romans chapter 15 verse 16. Romans chapter 15 verse 16. Tingnan natin ang sinasabi sa Biblia. Okay, mga kapatid. Sabi ni Paul, to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles. He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God. Anong sabi ni Apostle Paul? He gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God. Paul served as a priest of the gospel of Jesus. Kaya he said that he gave me to be a minister of Jesus Christ to the Gentiles. He gave me the priestly ministry, he gave me the priestly duty of proclaiming the gospel of God, so that the Gentiles might become an offering acceptable to God, sanctified by the Holy Spirit. So, napakalinaw sa sinabi sa Biblia, mga kapatid, na sa bagong tipan, Paul is
serving as a priest in the gospel of Jesus. What is the duty of the priest? Of course, confession. Tingnan natin ang John chapter 20, verse 20 to 23, mga kapatid sa Biblia. Ang otoridad na ibinigay sa Panginoon sa kaniyang mga lingkod. Of course, sa mga apostolis, mga brothers and sisters in the Lord. 20 verse 21 to 23. Tingnan natin ang sinasabi ni Jesus. Again, Jesus said, "Peace be with you." Sinong iyo? Ang 12 apostles. "As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." So, sinong nakatanggap sa authority? The 12 apostles. Ngayon, sino ngayon ang valid successors sa mga apostolis? Tingnan natin ang Catechism of the Catholic Church, number 816. Yun ang aking realization sa pastor pa ako noon, brothers and sisters. Kaya nga nakita ko talaga na napakaganda sa aral na itinuturo sa ating simbahang Katoliko. The sole Church of Christ, which our Savior after His resurrection entrusted to Peter's pastoral care. Yung sabi ng Biblia, He breathed on them. That is giving the authority. Jesus Christ entrusted to Peter's pastoral care, commissioning him and the other apostles to extend and roll it. So, yung pag-breathe ni Jesus by the Holy Spirit, that is an authority given, the power given. This church constituted and organized as a society in the present world subsists in the Catholic Church, which is governed by the successor of Peter and by the bishop in communion with him. So, sino yung bishop? They are the valid successor of the apostles. And the Pope is the valid successor of St. Peter. Patuloy tayo sa 816 sa Catechism. The Second Vatican Council decree on ecumenism explained, "For it is through Christ, Catholic Church alone, which is the universal help towards salvation, that the fullness of the means of salvation can be obtained. It was to the Apostolic College alone, of which Peter is the head, that we believe that our Lord entrusted all the blessings of the new covenant in order to establish on earth the one body of Christ, into which all should be fully incorporated, who belong in any way to the people of God." That all should be fully incorporated to the Church of Christ. Ano yung Church of Christ? The Catholic Church. No? For it is through Christ Catholic Church alone. Alone, ha? Which is the universal help towards salvation, that the fullness of the means of salvation can be obtained. Kaya nga tayo mga Katoliko, we respect other denomination, rinespeto natin ang kanilang mga integridad. They are a Filipino, they have contributed the good of our society, of the Filipino people, but it is a responsibility to tell them about the message of salvation, that it is through Christ Catholic Church alone, which is the universal help towards salvation, that the fullness of the means of salvation can be obtained. We respect. We know God can act in them. But the truth is, we need to share this truth to them. No? Kaya nga, paano magiging part sa Catholicism? Isang hindi Katoliko na community. Just one is to recognize the bishop. Hindi na kailangan na sirain natin yung community.
ang pastor magpunta sa parish priest, makipag-usap, ito ang aking desisyon. And mayroon tayong tinatawag na system. Punta sa obispo, makipag-usap, bisya, pwede ba? Hindi na lang galawin itong community kasi ako magpa-convert na ako sa Katoliko, ako ang pastor. So pwede ba hindi na lang galawin itong community? I-consider na lang kami na one of the BEC, no, Basic Ecclesial Community, or one of the chapel of one of the community under the parish, as the parish is the communion of communities. Di ba? Magandang gabi po sa inyo, brother, Sister Yubi. Sister Yubi Bira, thank you po sa love offering na binigay mo sa amin. Mga 3 months pa namin yan makuha. Kasi mag-process pa sa code. We thank you so much for your love offering na binigay sa Panginoon. Binigay mo dahil sa Panginoon sa pag-share mo sa amin. No? Tuwang-tuwa kami na mayroon pa ring mga graces na galing sa Panginoon. Basahin natin ang sinabi sa 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians 9:7. Okay? Anong sabi ni Jesus? Until 8, Brother Joe, 9, 7, and 8. 2 Corinthians 9. 7 to 8. Okay? Pakita natin ang sinasabi ni Paul. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So kaya nga yon, sister, ipakita mo sa akin ang pangalan, Sister Yobi Biro, magandang thank you so much. So tingnan natin sa ibang translation, Brother Joe, ang sa Good News Translation. Okay? Each of you should give. Good news ba yun? Each of you should give what you have decided in your heart, not to give not reluctantly or under compulsion. Tingnan natin ang New American Version. Pababa. Okay. Each of you should give what you have decided in your heart. Parang disim, no? Another term, no? Each one must do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. God is able to make all grace abound to you, so that always having all sufficiency in everything, you may have an abundance for every good deeds. So kailangan ang pagbigay ay galing sa puso. Kaya nga sa atin ang 10% na intindihan natin sa simbahang Katoliko is voluntary. Kung mayroon mang magbigay, voluntary, kasi hindi ito compulsory simbahang Katoliko. Depende sa atin. It depends to us according to the word of the Apostle Paul. According to our heart, kung ano yung nadesisyonan sa ating puso, yun ating ibibigay. Pero ang 10%, doon rin ibigay sa parokya kung mag-voluntary giving tayo. No? Kasi hindi na yun tinatawag na compulsory simbahang Katoliko. It is voluntary. Hindi tulad sa akin noon sa Pastor Paco na lumalabas na parang compulsory, mga kapatid. So kahit na kunti lang ang aking members, mayroon akong mga 200 members, malaki ang kanyang makukuli kasi everybody is giving 10%. But here in the Catholic Church, we're encouraged to do it according to the dictates of our heart. So,
Hindi tayo pino-force, no? Na no, ano sinasabi niya diyan? No compulsion, no? Parang walang pressure na nakaatas, but it must be from our heart. So patuloy tayo sa ating Brother Robinson Cabando. Magandang gabi po, Brother Nui, watching from Cabuyao, Laguna. Magandang gabi rin, Brother Robinson, and Sister Lita Gabis. Magandang gabi po, Brother Nui, at sa lahat na nakikinig at nanonood ngayon. Ngayon, mayroon tayong kunting mag-shout out na tayo. Brother Sams Chris, magandang gabi. And Sister Luida Umiga, magandang gabi. Thank you sa mga kapatid natin sa Hong Kong. Long time no see, pero at least magkita-kita tayo dito sa YouTube. Sister Arcire Lihudia, good evening po, Brother Nui, and everyone watching. And Brother Marcelo Kapitli, gandang gabi po, Brother Nui, at antabayan po kayo at palagi ng Panginoon. Salamat po. Ngayon, ibalik natin ang ating clarification about sa ating panindigan sa holy images. Kasi sa dami ngayong mga clarification, kailangan natin ang review. Bakit ako bilang isang pastor, mga kapatid, na noon ay kumbinsido na bawal ang lahat ng mga larawan? According to Exodus chapter 20 verse 1 to 4, all images are absolutely prohibited. So, yun ang aking panindigan for almost 15 years of being a pastor. So, balikan natin ang Exodus 21 to 4. Paano ko ito, mga kapatid, ginamit sa pastor pa ako noon? Basahin natin una, parang baliktad ang kuanjo, Exodus o then ayo sa Dio. Yan. Okay. So, basahin muna natin sa aming translation na King James Version para maintindihan natin ang bakit ganito ako. Maintindihan ninyo, mga kapatid, bakit ganito ang aking mag-react ako sa mga image na absolutely prohibited. Okay? Tingnan natin. And God speak all these words, saying, I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt not know other gods before me. Okay, yung 4. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. I-post natin. Manotice nyo, mga kapatid, na walang idolatry na tinutukoy. Di ba? Hindi sinasabi na thou shalt not make unto thee any graven image of idols, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. So, it sounds, sa ating mga nakikinig, pag tingnan natin ng maayos ang verse sa Protestant translation, walang word na idol ang sinasabi. So, lalabas dyan, any graven image. So, any image, any likeness of anything, bawal. Kahit na hindi idol, walang idol na kasulat eh. Di ba? Oh. Brother Conrado Aranda and Sister Christina, magandang gabi sa inyo. Brother Nui at sa lahat na makasama mo dyan. God bless your channel, watching now from Austin, Minnesota. Salamat sa inyo, Sister Christina and Brother Aranda. And also, Sister Sipot, Elsie, hello. Magandang gabi. Now, para maintindihan natin, kasi Sister C and Brother Conrada, ako bilang pastor, hindi ako ninyo maintindihan bakit ganito ako noon mag-react. Kung hindi natin basahin ang aming Bible translation. Di ba? Kaya kailangang basahin natin para maintindihan, ma-adjust natin ang ating the way we react. Tulad sa akin na palaging pastor ang kaharap, palaging may mga pastor na convert na, may mga pastor na hindi, na tatawag, makipag-usap, at iniiwasan ko talaga mag-away sa cellphone kasi hindi maganda mag-away kayo sa cellphone. Mas maganda yung kung mag-away kayo harap-harapan. Pero hindi rin ako, iniwasan ko rin ang away sa harap-harapan kasi after all, Brother Sister Sipot and
Brother Conrado and Sister Cristina, Brother Windy, and Brother Darrell. After all, conversion is the work of the Holy Spirit. Pwedeng gamitin sa Holy Spirit ang aking testimony, pwedeng hindi mo na gamitin. So, sa akin, maintindihan natin bakit ako bilang pastor sa kakatagal na panahon, bakit allergy ako sa lahat ng mga larawan? Kasi, tingnan mo ninyo mga kapatid, thou shall not make unto thee any graven image. So, general, lahat na image. Din yun ang aming translation na palaging dala-dala. Hindi kami naniniwala sa ibang translation. Yun ang palagi naming translation. Any grievance, imagine that, pati picture sa lulu-lula mo. Any picture dyan na kailangan i-erase yan. Kasi or any likeness of anything that is in heaven above, in the earth, beneath the earth, or is in water under the earth, in heaven above, in the earth beneath, under the water. Bawal any kind of graven image, hindi lang graven image, any likeness. Unsa man likeness? Mga similar, kapareho-pareho. So ang resulta, ang pagpastor ka, ang mangyari, kay wala kang makitang, kung ako sa akin noon, nagpatayo ako ng 8 kapilya, dahil sa conviction ko niyan, wala kang makita kahit anong larawan, kahit larawan ni Santa Claus doon, bawal. Kasi any likeness, any graven image. Para sa amin, it is a violation to Exodus chapter 20 verse 4. Kung mayroon kang any kinds of image, any graven image, any likeness, it is a violation. Kaya nga, yun, para maintindihan kami. Maintindihan ninyo ako, at ang mga kapatid natin hindi Katoliko, kung kausap natin sila. Kailangan marunong tayong mag-adjust, hingi tayo ng wisdom sa Holy Spirit, nabigyan tayo niya ng wisdom habang kausapin natin sila. Kasi yun ang palagi kong hinihingi. Pag mag-attend ako ng misa araw-araw, Lord, bigyan mo naman ako ng pasensya. Kasi noon, alam niyo mga brothers and sisters, Brother July, sa bago pa akong na-convert pa Katoliko, ang dali ko kayang magalit. Hindi kayo mga matigas ang ulo, ganyan kaagad ako. Pero hinihingi ko ito sa Panginoon. Every time I attend the Mass, I always ask to Jesus na, Lord, parang ito na lang ang kulang ba? Marami na akong pastor na reach out, pero imbis malapit na silang makaunawa sa katotohanan, biglang nagtampo kasi bigla mong nasigawan na pagalitan. Para Lord, sayang naman ang aking ilang buwan na dialogue. Pero ngayon bigla lang nawala kasi hindi ko napigilan ang aking temper, ang aking bunganga. Alam niyo mga kapatid, after 2 years, sa kahingi ko doon nga, Lord, bunganga ko, Lord, bigyan mo ng blessings na ang aking temper makontrol. Alam niyo, after 2 years, binigay sa Panginoon talaga. Punta ako sa Cebu, yung doon kami nakaupo ako, biglang dumating ang isang pastor. Inano talaga ako niya. Tinuturo niya ako niya. Sira ulo ka ng pagkapastor. Pero yung pastor na yan was very close to me noon. Was very close to me. Pero yung tinuturo ako niya sa harapan ng maraming tao, nag-pray ako kay Jesus at kay Mama Mary, Lord, bigyan mo ako ng pasensya na hindi ako makasagot. So sa sobrang galit, tinuturo, pagkatapos umalis siya. Ngayon, yun nagadiring ay karamihan doon ay mga kasama kong born again. Kasi bago pa akong nagpabinyag. Mayroon lang kaming inaayos na mga dumating na mga bundles of joys galing sa Amerika na nakapangalan ko, pero itong mga bundles of joys, kasi Katoliko na ako, para na sa kanila. Hindi na ako nakialam. Ang sa akin lang, na nakapangalan sa akin, yung mga bundles of joy, inano ko sa kanila, tinu-turn over. So yung nag-turn over kami, nandoon ang mga pastor, nandoon ako, biglang pumasok yung pastor na tinuturo ako. And then, sa pastor pa ako, hindi ako makakontrol talaga. Briak agad ako. Hindi ako mapatalo, brothers and sisters. Yung sa pastor pa ako, bahala, wala akong pakialam. Pero yung hiningi ko na ito, every time I attend the Mass,
binigay sa Panginoon. Na makayanan ko pag mayroong mga dialogue, turuin ka, ibigay sa Panginoon ang humility, ang spirit of humility. Then, alam niyo ang nangyari? Yung umalis na ang pastor, sobrang galit niya, pagkatapos niya katuro-turo sa akin, umalis siya. Pag alis niya, lumapit ang mga pastor sa akin. Brother, pastor, ang tawag nila sa akin, pastor, kasi mga, pastor, pasensya na kay pastor, ilagay na natin Pastor Basilio, no? Pasensya na kay Pastor Basilio na ginanyan kanya, patawarin mo lang siya. So yung mga pastor na doon during the time na gathering na yan, nagulat sila na para sa kanila ang Katoliko marumi, ang Katoliko ganyan, pero nagulat sila na itong pastor na nagiging Katoliko, nakayanan niyang magpakumbaba. So parang during the time na natalo sila not by my argument but my humility. So isa-isa lapit sa akin, pasensya na pastor ha. Hindi naman dahil sa bundle of joys na aking i-turn over sa kanila, pero parang nasaktan din sila kasi pareho kaming pastor eh. At during the time yung tinuturo ako, hindi rin ako umimik. Nakaupo lang ako, ganyan. Pero noon yung sa pastor pa ako, hindi ko makayanan mga kapatid. Kasi may attitude ako, hindi talaga magpatalo. Pero yung dito na ako simbang Katoliko every time I attend the Mass, Lord, bigyan mo ako ng pasensya. Kasi during sa mga dialogue, hindi mo maiwasan na mayroong magalit na bigyan mo ako ng patience. Binigyan ako ng patience sa Panginoon. At talagang, by the grace of God, palagi ko itong hinihingi sa Panginoon para sa kaniyang kapurihan at kaluwalhatian. Kaya nga yon, brother, Sister Sol Byron, magandang gabi, good evening bro Noy, watching from Jinsan. Shout out sa aking tatay Bito and nanay Alma, daily followers mo sila, stay safe and God bless. Tatay Bito, magandang gabi dyan. Nanay Alma, magandang gabi. Pag makapunta ako sa Jinsan, sa aming Converted Pastor Center sa Extension Blaze, Kalumpang, Santos City. Sana magkita tayo doon sa aming munting maliit na chapel. Pero hindi maliit kasi makapasok ang mga 400 katao pag mayroon kami malaking gathering doon sa aming chapel sa Santos City. Kaya nga, alam niyo mga kapatid, yung during that time, yung nagtipon-tipon ang mga pastor, tinuturn over ko yung bundles of joy. Parang humility overcomes, and humility is the reason of victory. Parang natalo sila during the time. Then, wala lang ako, and then, tinuturn over. Pag turn over, mga kapatid, umuwi ako. Alam niyo, marami na nagtanong-tanong sa mga pastor, brother, kailan yung seminar ninyo sa mga, mga convert pastor? Yung mga pastor na nandoon, pwede ba kami mag-observe? Bakit kayo nagkatoliko? Observe lang kami. Sinabi ko, sige, ate, yung mga matanda na mga pastora, atin tayo, ate. Pumunta rin sila. Sabi ko, salamat Lord na nakapag-control ako sa aking temper during that time. And then, maraming nag-attend kaagad sa seminar. Pati ang superintendent, imagine ka mga kapatid, during that time, yung superintendent sa sikta na doon, present, naawa rin sa akin. Ang nangyari sa superintendent, pagpunta ako sa Cebu, mag-attend din siya sa misa sa aking mga birthday. Kahit pa, hanggang ngayon siya ang superintendent sa Pentecostal Church. Hindi ko lang isabi kung anong klase sa pagkasikta kasi siya ang superintendent, we respect him so much. Pag magpunta ako sa Cebu, mayroon kaming misa, mag-attend din siya, dalhin niya ang kanyang asawa, then sit down siya doon sa misa. Superintendent siya, na-touch lang ang kanyang puso yung tinuturo ako na hindi ako nakipag-away. At saka kung mag-attend siya, sabi niya, anumang advice mo sa akin, pastor? Sabi ko, pastor, si Jesus na ang magbigay sa atin. Kasi alam ko, as superintendent, under sa kanya, is almost 40 kongregasyon ng lagay lang natin born again yung kanyang sikta. So mayroon siyang daming kongregasyon . Kung
kung biglaan mo siyang ipa-convert simbahan, magkawatak-watak yung kanyang organisasyon. Ang importante mga kapatid na nabuksan ang kaniyang puso. The heart is open kasi ang importante dito, mga brothers and sisters in the Lord, na marinig nila ang katotohanan at binuksan nila ang kanilang puso. Bahala na yung mga magpabiniyag sila, no? Bahala na ang Holy Spirit niya, bahala na ang Panginoon. Kasi ako naman bilang leader sa mga convert pastor, hindi ko talaga makayanan na sabihan ko ang isang pastor na mag-convert ka agad, then under him, maraming pastor, ma-disorder ang kanilang organisasyon ba? At hindi natin layunin na patayin sa gutom ang isang organisasyon na hindi Katoliko. Na tanggalin natin kaagad ang leader kasi na-touch na ang kaniyang puso. Na-touch na ang kaniyang... Kasi ito ngayong mga, di ba, Exodus 20 tungkol sa larawan. May isa akong pastor na magaling makipagdebate. Dumating sila doon sa seminar. Yung seminar na yan, parang may mga charismatic, may mga convert pastor. Pagdating nila doon, kasi I was a seer during the seminar, it was in Cebu, no? Dala-dala sila ng mga Biblia, portfolio, puno ng libro. Dumating sila doon, mag-start ang seminar. Na makipagdebate sila, sabi ko, Pastor, hindi ako pwede makipagdebate ngayon kasi may 3 days seminar. Hindi, marami akong mga hindi Katoliko na pina-attend sa iba't ibang province ng Pilipinas. Kaya kung makipagdebate ako, ano mangyari sa 40 ka mga non-Catholic na nag-attend sa seminar? Maghanap pa ako ng pagkain, maghanap pa ako ng pira. Dito makipagdebate ako. Baka ako ang mablame sa mga pastor na ito. Maghanap pa ako ng pamasahe nila pa uwi. Kasi ikaw ang nag-imbita sa kanila, mga ministry sila sa kanilang simbahan. Mayroon naman mga pastor na makapagpamasahe sa kanilang back and forth, may mga kaya. Pero yung mga pastor na talagang inimbitahan mo, tuwang-tuwa ka na ang pastor mag-attend sa seminar, makinig sa mga testimony sa mga pastor na nagbalik sa Katoliko. Di ba ang tuwa mo sa puso mo, brothers and sisters, parang aabot sa kalangitan? Yun ang aking feeling. So, hiningi ko sa kanilang dalawa na pwede man ako makipagdebate after 3 days. Kahit na isang simanang debate, gumanyan ako, pero salita ko lang yon. Kahit na isang simana pa magdebatehan tayo, pero tapusin natin ang seminar. Ang aking suggestion, Pastor, kayong tatlong sila, aking suggestion, mas mabuti pa mag-attend kayo ng seminar, marinig ninyo properly ang mga pastor sa nagbalik sa Katoliko, 3 days, bakit sila nagbalik sa Katoliko, then pagka after that seminar, debate na tayo. At least, hindi bias, napakinggan ninyong maayos ang dahilan sa mga pastor na ito na nagbalik sa Katoliko. Kaysa hindi ninyo mapakinggan, bias yun. Kasi sa korte, bago ang judgment, pakinggan mo man ang both side. Alam niyo mga kapatid, na-convince silang tatlo. Sabi ng isa, sige pastor, atin tayo ng seminar. Tingnan natin yung mga kalukuhan nila. Hindi lang ako nag-imik na anong kalukuhan. Hindi lang ako, sige lang. Ang importante, kasi after 3 days, marinig ninyo yung mga testimony, pagkatapos, pwede na tayo magdebate. Hindi na bias. Kasi narinig ninyong maayos, then ang komentaryo ninyo, conclusion, balance na, di na bias. Kasi narinig ninyo yung mga side sa mga pastor nagbalik sa Katoliko, ay na-convince talagang work of the Holy Spirit. So ngayon, dinala ko na sila papunta sa Session Hall. Alam mga kapatid, yung isang pastor na nandoon ngayon sa Negros, nakita niya si Mama Miri, linagay namin doon sa labi, si Mama Miri. Pero yung pinakamalaki na Mama Miri, alinagay namin sa labi. Yung papasok na doon sa Session Hall, nandoon si Mama Miri, linagay namin. Pagdating niya doon, pasok ba din, alam niyo kung anong ginawa sa mga pastor na tatlo? Rinibuke nila si Mama Miri. Yung isa na matapang, siya ang
biglang palapit, in Jesus name, laya Satanas. Kinanian. So, yun namang mga doon, mga aser, sinabihan ko na, kalma lang kayo kasi mga pastor to. Wag lang kayong pray. Parang hindi maganda tingnan sa mata ng mga Katoliko na nagtulong doon sa seminar kasi rinibuke nila talaga si Birhen Maria. Laya Satanas. Yung Mama Mary na nasa likod, mga kapatid, ganyan kalaki, rinibuke nila. Hindi man lumaya si Mama Mary kasi nandoon man lang siya nakatayo sa lamisa, sa labi. Sila na lang ang umalis sa labi papunta sa session hall. Di nakadala sila ng mga tatsikis. Ngayon ang mga pastor bigay na ng testimony na ang galit nila sa Katoliko, grabing galit nila laban kay Mama Mary, sa mga santo. Pero yung nadiskubrihan nila na ang mga santo pala ay sila ang mga bayani, ang mga martir sa simbahang Kristiyano na itinatag ng Panginoon. So yung mga nagtestimony, umiiyak. Bakit noon, hindi ko maintindihan, bakit kay Mama Mary galit na galit ako? Bakit kay Judas, hindi ako galit? Ganyan ang mga testimony ba? So, tawanan, din iyakan. Karamihan sa mga pastor na nagtestimony, napaluha. Kasi alam nyo mga kapatid, yung galit ka kay Mama Mary sa Katoliko, din madiskubrihan mo na ang Katoliko pala ang Mother Church. Ang Katoliko pala ang pinakaunang simbahan. And then, si Mama Mary pala, mahal na mahal ni Jesus. Ngayon, sa sobrang pagmamahal mo kay Jesus, inaway mo si Mama Mary. Ni maraming mga pastor na testimony, kung totoong pagmamahal kay Jesus, ay rinirespeto si Mama Mary. Alam niyo mga kapatid, first day, pagka-second day, ang 3 pastor, hindi na dinala ang kanilang mga purpulyo na yung puno sa mga libro. Kumakaway-kaway na sila doon. Kanta-kanta na sila. Doon sa seminar. Alam niyo mga kapatid, hindi ko na lang habaan ang aking sharing. Yung 3 pastor after the 3 day seminar, imbis magdebate kami after the 3 day seminars, the 3 pastor were converted to the Catholic Church. Sobrang tuwa ko talaga na hanggang ngayon, I'm so happy, kasi nandiyan pa sila ngayon eh. Isa sa Pagadian, isa sa Negros, isa sa Surigao. Yung isa sa Surigao, palaging nagkasakit, hindi ko pa nabisitahan. Pero yung isa sa Surigao, pagka next seminar, yung isa sa Surigao nakapagdala ng mga 24 kapastor na pa-attend seminar sa kanyang effort. So ngayon medyo nagkasakit siya, matanda na doon sa Surigao, but mayroon siyang mga kaluluwang nadala pabalik sa Panginoon. Ilang buwan pa lang yung na-convert sa Catholic Church, pero dahil sa on fire niya, nakadala siya ng maraming mga pastors. Kaya hindi na kami nagkadebate pagkatapos sa seminar. Imbis magdebate kami tungkol sa mga larawan. Hindi natuloy ang debate kasi natouch sila. Ang napaka-trigger, brothers and sisters, na pangyayari, kasi ako man doon ang nag-assist sa kanila. During the second day, mayroon tinatawag pre-over na i-counseling ang mga nag-attend sa seminar, pati ang mga pastor, kausapin sila. Kung gusto silang mag-confession, may pare. Kung hindi, okay lang. Kung hindi sila magpunta, bigyan sila ng ano. Pero yung pre-over, kasi parang common activities yon sa mga born again at saka sa Katoliko, yung pre-over, pini-pre-over ang 3 pastor. Ang isang elder, habang ako doon nag-asikaso sa ibang mga participants sa seminar, mga 6 a.m. in the evening, mayroong inutusan na ipakuha ako. Sabi ko sa nag-utos, Brad, bakit pinakuha ako ni brother? Sabi niya, natakot siya sa mga 3 pastor, hindi nakatayo eh. Ang lahat na pinipre-over, nakatayo na, pero ang 3 nakahiga pa, kaya papuntahin ka daw doon. So, pumunta kami, ako rin kinakabahan, baka inatake ng sakit sa puso, ano ba?
Kasi medyo may mga edad na dyan na sa 60 above. Ang isa 77, ang isa 80. So tatlo sila. Hindi makatayo. So doon nagpray ako very serious sa Panginoon. Lord, wag mo akong ipahiya. Bakit ang itong tatlong pastor hindi makatayo? Wag mo akong ipahiya, Lord, kung anong nangyari sa kanila. Ako ang mananagot sa kanilang pamilya. At saka hindi pa sila totally converted. So I pray to God seriously inside the prayer room. Habang nandoon ako at yung elder na siyang itinatalaga na mag-assist sa mga pinipray over doon. So ang lahat ng mga participant nakatayo na, sila lang tatlo ang hindi nakatayo. Biglaan mga kapatid na pagkatapos sa pray over, umiyak ang isang pastor. Pagkatapos umiyak din ang isa. So we assisted them one by one, pinaupo sa upuan. Hindi ako makapaniwala sa nangyari at saka yung pastor ng tagapagalian, iyak na iyak siya. Yun ang 79 ang edad. Iyak na iyak siya. Tinanong namin, Pastor, bakit ka umiyak? Sabi niya, bakit ka umiyak, Pastor? Sabi niya, kasi nawalaan ako ng lakas. Sabi niya, anong nangyari? Hindi daw sila makagalaw, wala na kaya talagang lakas. Then anong ginawa mo? Tumawag daw sila kay Jesus, parang hindi sumasagot. And then, ito testimony ito sa pastor ha, kasi itong pastor na ito, after the lockdown, i-interview namin. Puntahan ko sa Pagadian. And then sabi ko sa kanya, yung hindi na siya makatayo kasi wala na siyang lakas. Nag-pray daw siya sa kanyang isip. Sabi niya na, Mama Miri, hingiin mo kay Jesus na ipabalik ang lakas. Yun ang palatandaan na totoo ang sinasabi ni Pastor Noe na ikaw ay isang inay na pwede makahingi kay Jesus ng isang bagay. So ito ang palatandaan ko kung babalik ang aking lakas, sa iyo ako humingi ng prayer to Jesus. Maniwala na ako sa sinasabi ni Pastor Noe ako. Ngayon, ang nangyari, biglang bumalik ang kanyang lakas, but according to his vision, to this pastor, he saw a beautiful lady na nakasuot ng puti, binigay ang kanyang kamay, at pinatayo siya. Kaya nga, sobra niyang iyak-iyak na humahagulhol siya sa iyak, kasi naniwala siya na yung sa kanyang vision na nakita si Mama Miri talaga, kasi yun ang palatandaan hinihingi niya na please ask your son Jesus na ipabalik ang lakas. Ito ang palatandaan na aking hingiin. Pag ibigay mo ang aking hinihingi through your intercession, maniwala na ako sa iyo. Biglang bumalik ang kanyang lakas at napakita sa kaniyang bisyon itong si Mama Miri. What is shocking, brothers and sisters, to this, no? Ang nakita niyang bisyon, yun din ang nakita sa dalawa. Tatlo sila. And immediately, nagkaroon sila ng conversion. Immediate conversion. On the spot na conversion ang mga pastor na ito. So doon, dumami, kahit na maraming problema dumating sa kanilang buhay, dahil sa conversion, nagiging away-away sa pamilya, mga kapatid. Ngunit, nakapagpatuloy sila dahil sila mismo ang nagkaroon ng personal encounter with Jesus and with the Blessed Virgin Mary. So, hindi na kami nakapagtuluyan sa pagdebate tungkol sa larawan kasi larawan sana ang gusto nilang pag-usapan namin after the seminar. So, tingnan natin paano ko na-realize, brothers and sisters. Tingnan natin ang Exodus sa New American Version, sa Catholic Version. Ano nakasulat sa Exodus sa New American Version? May good news ba tayo, brother? Good news.
Ha. Let us see in New American Version. New American Version. Yan, try. Nabri, yan. Okay. Okay, so, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall not have other gods beside me. You shall not make for yourself an idol or any likeness of anything in heavens above or in the earth below or in the waters beneath in the earth. So ang Bible, ang idol ngayon naka-emphasize na. Nakita niyo mga kapatid? While sa King James Version, hindi naka-emphasize ang idol. Ang ini-emphasize doon, any graven image or any likeness prohibited. Pero dito makita natin, you shall not have other gods beside me. You shall not make for yourself an idol or any likeness of anything. Na parang ituring mong Diyos, idol. No? So, doon ko nakita ang kaibahan. Bakit sa amin hindi binabanggit sa aming transition ng idol? It sounds that all image is prohibited. But in this transition, makita natin na ang command is not all but particular. So hindi general ang pinagbabawal any image of idol. Kung tingnan natin ang kaniyang ibig sabihin sa transition na ito, you shall not make for yourself an idol or any likeness of anything. So makita natin ang kaibahan. Ini-emphasize na ang idol. Ngayon, nadiskubrihan ko sa aking bago ako magpatuloy, gusto kong i-shout out si Brother Renato Sumpay, Blessed Thursday, bro, everyone, and Dr. Linda Mangundaya, praise be to God for your journey back home to the Catholic Church. Praise be to Jesus. Thank you, Mama Mary, for your intercession. Salamat po, Dr. Linda. And Sister Lorna Pahel, wow, buti pa sila nakakita kay Mama Mary. I believe, Bro Noe. General James, gandang gabi po. Gusto kong sagutin na yung sinasabi ni Sister Lorna na buti pa sila nakakita kay Mama Mary. Pinagnilay-nilayan ko ito kasi mga pastor sila, need nila ito para sila maniwala. Tayo kasing Katoliko, hindi na kailangan magpakita si Mama Mary para tayo maniwala. Naniwala na tayo Di ba? So, no need na magpakita si Mama Mary. Pero mayroong mga instances na pakita rin siya sa Our Lady of Fatima, no, sa Fatima, sa ibang mga aparisyon. Pero to us na mayroon na talagang malakas sa paniniwala kay Mama Mary according to the Word of God, na hindi na kailangan talaga. Ngunit, sa kanila, need talaga ito kasi very negative talaga sa amin. Very negative para sa amin si Mama Mary. Okay? So, ngayon, paano ko na-gets mga kapatid ang aral sa Katoliko na ang ipinagbabawal idol at hindi ang lahat na larawan na ipinagbabawal, kundi ang idol, sino yung itinuring mong idol, yun ang ipinagbabawal. Any image na gawin mong Diyos, bawal yan. Pero image sa lula at lolo mo, hindi mo ginawang Diyos. It is for remembrance or visual aid. Hindi mo ginawang Diyos ang laminated picture ng lula at lolo mo. It is for the purpose of remembrance. Not for adoration and worship. Doon ko nakuha as pastor. Pero ako lang yun noon, brothers and sisters, ang nagnilay-nilay. Kasi hanggat nabasa ko ang Exodus 25 verse 19 to 20. Tingnan natin sa Biblia. Exodus 25 verse 19 to 20. Exodus 25 verse 19 to 20. Pahinga tayo konti mga kapatid kasi
para ma-absorb natin. Hindi tayo magmadali. Exodus, verse 25, 19 to 20. 19 to 20. Joe, 19 to 20. Brother Jonathan, 19 to 20. Okay. So, here comes, ito ang nagbalance sa aking tinatawag na very negative na pag-iisip laban sa lahat ng mga larawan. So, God commanded Moses, make one cherub at one end and one cherub at the other end. You shall make the cherubim of one piece with the mercy seat at its own end. The cherubim shall have their wings spread upward, covering the mercy seat with the wings and facing one another. The faces of the cherubim are to be turned toward the mercy seat. So ngayon, ang aking pagnilay-nilay, pastor pa ako mga kapatid, during the time, kasi I try to remember everything what happened to me para mabahagi ko sa inyo. Aking pagnilay-nilay, kung ang interpretation ko na pinaniwalaan na lahat na larawan ay bawal, what God means in Exodus chapter 20 verse 1 to 4 is all image is prohibited. Bakit inutusan niya si Moses gagawa ng image sa cherubim? Yung cherubim, angel man yun. So doon nagbalance ang aking pag-isip-isip. Habang ako nagpapatuloy pagpalalim sa mga aral ng simbahang Katoliko, kasi wala mang Katoliko lumapit sa akin para mag-convert sa akin. So, doon ko na balance ang tinatawag na ang aking very negative mind against the holy images. No? Na-balance ang aking isip, Lord, saan ba dito ang tama? Bakit? Kung totoo ang aking pinaniwalaan na Lord, na ang lahat na image ay pinagbabawal ayon sa Exodus chapter 20 verse 1 to 4. Bakit mayroong larawan na pinagawa ang Diyos kay Moses sa Exodus 25 verse 18 to 20? As a pastor mga kapatid, ang tagal kong pagnilay-nilay talaga, isip-isip. Kasi maisip ko, I'm already pastor, I have already my own sikta na itinatag. Ngayon, kung ibig sabihin, talagang ang Diyos ang nag-utos kay Moses sa Exodus 25, verse 9 to 22, mga kapatid, no? Kung ang Panginoon ang nag-utos, kung ang ibig sabihin, lahat na larawan ang bawal, ngayon inutusan si Moses magawa ng larawan sa cherubim, hindi consistent ang Panginoon. Una, hindi siya consistent. Pangalawa, na aking naisip, parang may ibang interpretation ito na hindi namin naintindihan. So sa aking pagnilay-nilay, aking naintindihan as a pastor na mayroong mga larawan na hindi ipinagbawal. There are permitted images. Mayroong prohibited, Exodus 20 verse 1 to 4, mayroong permitted, mayroong ipinahintulot na mga larawan. Yun nakasulat sa Exodus 25 verse 19 to 20, mga larawan sa mga anghel. Okay? Now, tingnan natin, mga kapatid, ang nangyari sa Exodus chapter 30 verse 31. Punta tayo sa Exodus chapter 31 verse 1 to 4. 1 to 7. Exodus chapter 31 verse 1 to 7. Dahan-dahan lang tayo. 31 verse 1 to 7. Okay. Ano nakasulat doon? Now the Lord spoke to Moses, saying,
See, I have called by name Bezalel, the son of Ori, the son of Hor of the tribe of Judah. I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all kinds of craftsmanship. Ano yung craftsmanship? Di ba? Yung mga Art. art, no? Make artistic design for work in gold, in silver, and in bronze, and in cutting of stone for sitting, and in curving wood, curve, sa Bisaya pa, kulit, no? And behold, I myself have appointed with him Oholiab, the son of Ahisamach of the tribe of Dan, and in the hearts of all who are skillful, I have put skill that they may make all that I have commanded you, the tent of meeting, the ark of testimony, and the mercy seat upon it, and all the furniture of the tent. So makita natin, binanggit ang mercy seat. Anong nasa mercy seat? On the top of the mercy seat, according to Exodus 25 verse 18 to 22, yung cherubim, angel, larawan ng cherubim. So kung ang ating understanding ay all images are prohibited, bakit si Bezalel binigyan sa Panginoon ng skills para mag-curve ng mga kahit ano-anong mga art, no? Di ba mga kapatid? Kung isip-isipin natin kung totoo na ang lahat ng mga larawan ay talagang prohibited, bakit binigyan niya ng kaalaman si Bezalel, si Oholiab para mag-curve sa mga artistic work, silver, gold, and bronze. So maintindihan natin na sa Biblia, in this flow, hindi lahat na mga larawan or mga curving work of the hand are prohibited. Kasi kung prohibited siya according to Exodus chapter 20 verse 1 to 4, hindi pwede bigyan sa Panginoon ng kaalaman si Bezalel magawa ng carving of wood and craftsmanship. Kasi kung ang ibig sabihin sa Exodus 20 verse 1 to 4, or any artistic work, anything, any likeness is bawal. Bakit ito mga kapatid? Tingnan natin. Yun ang hindi ko nakita noon sa pastor pa ako. Kasi parang, to me, iwan ko sa ibang pastor, iniiwasan ko yun eh. Ang gusto kong i-share ako bilang isang pastor, iniiwasan ko yun kasi parang masira yung aking pag-intindi sa Exodus 21 to 4 na kung absolute na ang lahat ng mga larawan ay bawal, any likeness, bakit binigyan sa Panginoon, no, any likeness, bakit binigyan sa Panginoon ng kaalaman, talento si Bezalel sa Oholiab, pag-curve o mga any kinds of craftsmanship, curving, stones, bronze, wood, any artistic design. So doon ako nagkabalance nga, tama talaga ang ipinangaral sa Katoliko na mayroong larawan na prohibited, mayroong permitted, mayroong ipinahintulot, mayroong ipinagbabawal. Ngayon sa aking napag-aralan kay lahat bawal man, doon ako nagkamali. Kaya nga, yung sa pastor pa ako, grabe, magbasa ako sa verse na ito, hanapan ko ng lusot. Saan kaya ako lulusot nito, no? Saan kaya ako lulusot? Sabi ko, kung ang kaharap ko na Katoliko, alam niya ang verse na ito, mahirapan talaga ako paglusot, no? Hindi ako makalusot. Pero ang Katoliko na hindi nagbasa sa Biblia, alusot ako. Kung hindi siya nagbasa sa Biblia. Pero kung ang Katoliko alam niya to, hindi ako makalusot. Alam sa Katoliko ang Exodus 25:19 to 22, Exodus 31 verse 1 to 4, mahirapan ako makalusot. Tingnan natin ang Numeros chapter 21 verse 8 and 9. Numeros chapter 21 verse 8 and 9. In verse 21 verse 8 and 9. Okay, ano nakasulat doon? Then the Lord said to Moses, make a fiery serpent
and set it on a standard, and it shall come about that everyone who is beaten, when he looks at it, he will live. And Moses made a bronze serpent and set it on the standard. And it came about that if a serpent bit any man, when he looked to the bronze serpent, he lived. Imagine ka mga kapatid, paano yan magiging mali kung sabihan natin na ang lahat na larawan ay absolute na mali? Bakit inutusan ng Diyos si Moses na maggawa ng bronze serpent? Doon ako naguluhan as a pastor. Lord, ano ba ito? Parang ako ang may problema ba? Kasi hindi ko talaga binigyan ng pagkakataon na basahin ko ang mga verse na ito. Iniiwasan ko ito sa pastor pa ako. Kasi masira yung aking Exodus 21:4 na yun ang inulit-ulit ko na bawal ang lahat na larawan. Ingon si Moses, inutusan magawa ng larawan sa bronze serpent para ang makagat sa mga poisonous serpent, makatingin doon sa bronze serpent, ay mabubuhay, gagaling. Now, mas lalo akong nag-struggle na itong part na ito is quoted by Jesus. Hala, Jesus quoted it in John 3:14. Brother Jonathan, John 3:14. Tingnan natin ha, pahinga tayo konti mga kapatid. John 3:14. Oh. Anong sabi ni Jesus? As Moses lifted up the serpent in the desert, even so must the Son of Man be lifted up. So bakit hindi kinundim ni Jesus na ang paggawa ng larawan is bawal? Sana kinundim sana ni Jesus. Bakit kinukot yun ni Jesus? Mga kapatid, if making an image is idolatry and against the commandments of God in Exodus chapter 20 verse 1, ginawa ni Moses sa Numeros chapter 21 verse 9, bakit kinukot yan ni Jesus ang larawan sa bronze serpent? If all images are absolutely prohibited, why is it Jesus Christ quoted this image of the bronze serpent as an instrument of healing? Doon ako nakaisip. Mga Katoliko noon na walang basa-basa ng Biblia, sila palagi ang aking makonvert. Tingnan natin ang Catechism number 2130. Catechism number 2130. Tingnan natin ang teaching sa simbahan. Catechism of the Catholic Church 2130. Tingnan no, nevertheless, already in the Old Testament, God ordained or permitted the making of images that pointed symbolically towards salvation by the incarnate Word. Ano man yung mga image pointed symbolically towards salvation? By the incarnate Word. So it was the bronze serpent, di ba? The Ark of the Covenant and the cherubim. So makita natin na it is permitted. The bronze serpent, God ordained and permitted the making of the images pointed symbolically towards salvation by the incarnate Word. So it was by the bronze serpent, the Ark of the Covenant, and the cherubim. Kaya nga ang pagkakaroon natin ng mga larawan, mga kapatid, ay nakabase sa Biblia. Yung mga larawan sa dragon, sa mga idolatrous image sa mga pagan religion, baka na parang itinuring nilang Diyos, yun ang prohibited. Pero ang Catechism is very clear na it is ordained by God and permitted even in the Old Testament that pointed symbolically
by the incarnate Word. So it was by the bronze serpent, the Ark of the Covenant, and the cherubim. Malinaw. Paano magkamali dyan ang Katoliko? Nandyan man yun sa Biblia. Sister Ashley Umanhan from Hong Kong, magandang gabi. Sa lahat ng mga taga Hong Kong, ang Sister Jalina Candelario watching right here in Lugait, Misamis Occidental. Mga kapatid, tingnan natin ang 1 Kings chapter 6, verse 23 to 32. So, maalaala natin na ang templo na pinagawa ng Diyos sa pamagitan ni King Solomon ay punong-puno ng mga larawan. 1 Kings chapter 6, verse 23 to 32. Kasi ito ang aking conversion Sinisir ko itong mga verse na ito kasi dito ako naka-realize. Okay, anong nangyari sa templo ni Solomon? Wala ba talagang larawan tulad sa mga simbahan namin? Sa timbahan na ginawa ko nga, kahit larawan ni Santa Claus, wala. Tingnan natin ang Temple of Solomon na pinagawa sa Diyos. Alam natin na ang Diyos mismo ang nag-utos kay Solomon kasi nagpakita ang Diyos kay Solomon in a dream. So ito na ngayon ang nangyari. Tingnan natin kung absolute ba walang larawan. Kasi yun ang nakasulat sa Exodus 21:4. Bakit maraming larawan ang templo ni Solomon? Also in the inner sanctuary, he made 2 cherubim of olive wood, each 10 cubits high. So nandyan ang cherubim. Ang larawan sa anghel, 5 cubits was the one wing of the cherub, and 5 cubits the other wing of the cherub. From the end of one wing to the end of the other wing were 10 cubits. The other cherub was 10 cubits, and both the cherubim were of the same measure and the same form. The height of the one cherub was 10 cubits, and so was the other cherub. He placed the cherubim in the midst of the inner house, and the wings of the cherub was spread out, laki, spread out, so that the wing of the one was touching the one wool, pati sa bubong nakarating, and the wing of the other cherub was touching the other wool. So their wings was touching each other in the center of the house. He also overlaid with gold. So ano yung mga cherubim? Parang overlaid, nakaputos ng ginto. Then he curved all walls of the house round about with curved engravings of cherubim. All na walls. Sa other transition, all rooms, lahat ng mga kwarto, mayroong mga image of the cherubim. Engraving cherubim, palm trees, and open flowers, inner and outer sanctuaries. So inner and outer sanctuaries, mayroong cherubim, larawan ng anghel, palm trees, and then open flowers, inner and outer. He overlaid the floor of the house with gold, inner and outer sanctuaries. Grabe, puro gold ang ano nila. For the entrance of the inner sanctuary, he made doors of olive wood, the lintel and the 5-sided doorposts. So he made 2 doors of olive wood, and he curved on them carvings of cherubim. Imagine, inulit-ulit palm trees and open flowers, and overlaid them with gold, and spread the gold on the cherubim on the palm trees. Doon ako bilang pastor, mga kapatid, na hindi na makaya sa aking paninindigan. Ang mga Katoliko noon, pag makipagdebate ako, walang maisagot kasi karamihan sa mga Katolikong pinuntahan namin, yung mga hindi nagbabasa ng Biblia. Hindi nila alam ito na verse. 1 Kings chapter 6 verse 23 to 32. Kung alam pa lang ito sa mga Katoliko, hindi talaga ma-convert. Kasi mabalance man ang kanilang thinking, Exodus 21 to 4, bawal ang any kind curving of image. Pero bakit mayroong image inutos sa Diyos kay Moses sa magawa sa Exodus 25? Bakit sa Exodus 31, 1 to 4, si Oholiab at saka si Bezalel linagyan ng talento mag-curve any kinds of image? So doon ko napag-isip-isip bilang pastor, Lord, tulungan mo ako pa. Napakahirap talaga kung magkatoliko ako dahil dito, kahit sa isa akong pastor, kawawa naman ako. Nakapagpa-register pa ako ng aking sariling sikta, ako ang founder.
Talagang kawawa ako nito. Kaya nga from year 2000, mayroong panahon na gusto na ako makipag-usap ng pare, magpabinyag. Pinigilan ko aking sarili kasi sayang para sa akin ang aking mga pinatayo na mga kapilya kahit hindi naman malaki, pero that is yours, no? Hindi naman malaki pero sa iyo 'yan. Okay, tingnan natin mga kapatid ang ibang verses sa Biblia sa 1 King, 2 King chapter 25 verse 8 to 10. So itong temple na ito sinira ni Nebuchadnezzar. Sinunog. 2 King chapter 25 verse 8 to 10. Sinunog ni Nebuchadnezzar, sinira. Okay? So, ano nangyari? Ang lahat ng mga holy images, sira din. Sira ang templo. Sinunog ni King Nebuchadnezzar. Basahin natin. Then they captured on the 7th day of the 5th month, which was the 19th year of King Nebuchadnezzar, king of Babylon, Nebuzaradan, the captain of the guard, a servant of the king of Babylon, came to Jerusalem. He burned the house of the Lord. Grabe mga kapatid. Sinunog the king's house and all the houses of Jerusalem, even every great house, he burned with fire. So all the army of the Chaldeans who were with the captain of the guard broke down the walls around Jerusalem. Napakasakit. So, lahat ng mga ginawa dyan, lahat ng mga holy images is destroyed. Cross-reference, 2 Chronicles 36:15 to 19. 2 Chronicles. 36:15 to 19. Nagiging 155 kasi I-erase mo yung isang fine. Okay. The Lord. Tingnan natin ang sabi ng Panginoon. The Lord, the God of their fathers, sent word to them again and again by His messengers, because He had compassion on His people and on His dwelling place. So naawa talaga ang Panginoon sa kaniyang mga tao, sa kaniyang bayan, at sa kaniyang templo, dwelling place. But they continually mocked the messengers of God, and despised His word, and scoffed at His prophets, until the wrath of God arose against people, until there was no remedy. Naggalit ang Panginoon dahil sa kaniyang paulit-ulit, at saka pinagtawanan ng mga propeta, at ang kaniyang salita. Therefore, He brought up against them the king of the Chaldeans, so Nebuchadnezzar, who slew their young men with a sword in the house of their sanctuary, doon sa house of God, and had no compassion on the young man or virgin, old man or infirm. He gave them all into his hand. All the articles of the house of God, great and small, and the treasures of the house of the Lord, and the treasures of the king and of his officers, he brought them all to Babylon. So, yung mga gold doon, yung mga cherubim na overlaid with gold, kuha yung lahat ng mga gold. Dala nila. Then they burned the house of God and broke down the wall of Jerusalem and burned all its fortified buildings with fire and destroy all its valuable articles. Sinira nila lahat. So, anong nangyari, mga kapatid, sa pangyayaring yan? Tingnan natin ang sinabi sa Psalms chapter 74 verse 1 to 7. Psalms chapter 74 verse 1 to 7. One to 7. Psalms. Okay? Basahin natin, O God, why you have rejected us forever? Ito ang prayer sa mga Israelita. Kasi nasira ng kanilang syudad, nasira ng kanilang templo. So yung mga mabait doon ay nananalangin sa Panginoon. Ito ang kanilang panalangin. O God, why have you rejected us forever? Why does your anger smoke against sheep of your pasture? Grabe ang galit mo sa iyong mga tupa doon sa kanilang pastulan. Remember your congregation, which you have purchased of old,
Alalahanin mo, Panginoon, sobrang lungkot sa mga Hudyo, which you have redeemed to be the tribe of your inheritance, and this Mount Zion where you have dwelt. Turn your footstep toward the perpetual ruins. The enemy has damaged everything within the sanctuary. Your adversaries have roared in the midst of your meeting place. They have set up their own standard for a sign. It seems as if one had lifted up his axe in a forest of trees, and now all its curved work, ang lahat ng mga curved work, dismassed with hatchet and hammers. They have burned your sanctuary to the ground. They have defiled your dwelling place of your name. Tingnan natin ang 8 and 9. Napakaganda sa kanilang prayer, brothers and sisters. Makakaiyak tayo, brothers and sisters, eh. They said in their heart, let us completely subdue them. They have burned all the meeting places of God in the land. We do not see our sign. There is no longer any prophet, nor is there any among us who knows how long. How long itong kahirapan na nangyari sa atin. Sira ang ating templo, sira ang ating syudad. Mas sira pa kaysa COVID-19 ang nangyari sa Jerusalem. Giniba ni Nebuchadnezzar, it is destroyed. All the curved work of the hands in the temple were destroyed by their hammer. Minartilyo nila. Lord, anong sabi sa verse 1? Sa una, Brother Jonathan? 74 verse 1 and 2. Anong sinasabi? O God, why you have rejected us forever? Why does your anger smoke against the sheep of your pasture? Bakit ganyan ang galit mo sa iyong mga tupa, sa bayan mo? Remember your congregation. Alalahanin mo ang iyong bayan, which you have purchased of old. Binili mo noon galing pa sa Ehipto, which you have redeemed to be a tribe of your inheritance. Yun ang prayer nila. Kasi grabe. Then maisip mo natin, Panginoon, turn your step toward the perpetual ruins. The enemy has damaged everything within the sanctuary. Your adversaries have roared in the midst of your meeting place. They have set up their own standard for sign. It seems as if one had lifted up his axe in a forest of trees, and now all its curved work dismassed. Imagine ka, all curved work, mga larawan doon, mga puon, sinira nila lahat sa loob ng templo with hatchet and hammers. Sinira nila. So, curved work. Tingnan yung pagkasira sa katedral sa Marawi, yung na inatake sa Mauti. Grabing tuwa sa mga Mauti doon na minartilyo nila ang mga hinamer nila, ang mga si Mama Miri, lahat ng mga larawan. May video pa yun eh. Paano nila dinimulis ang mga larawan. Sobrang tuwa sa mga kaaway. Yung nadimulis nila ang mga larawan. By war, ginawa nila. Pero ngayon, iba na mga ibang sikta. Hindi na sa pamagitan ng digmaan na lusubin nilang isang siyudad, siraan, hindi na ganyan ang kanilang strategy. Ibrinwas ang isip sa tao para yung tao, siya na ang magmartilyo sa mga larawan. No? Ibalik-balik pagbasa ang Exodus 20 verse 1 to 4. Hindi basahin yung Exodus 25 verse 18 to 22, Exodus chapter 31 verse 1 and 4, Numbers chapter 21 verse 8 and 9. Hindi basahin yon kasi pag basahin, mabalance analysis. Hindi basahin ang 1 King chapter 6 verse 23 to 32 na punong-puno ng mga larawan ang templo ni Solomon, sinira ni King Nebuchadnezzar sa 1 King chapter 25 verse 8 and 9. Sa 2 Chronicles chapter 36 verse 15 to 19, sinira ni Nebuchadnezzar.
Ngayon, ang prayer sa Psalm chapter 74 verse 1 to 7, Lord, maawa ka. Ang lahat ng mga larawan dito sa loob ng templo mo sinira sa iyong mga kaaway. Yun doon sa Mauti. Ang katedral natin sa binumba sa Hulo. Tuwang-tuwa ang mga kaaway kung matupok yung mga larawan, masira. Yun ang kanilang kaligayahan. Ngayon naman sa ating panahon, hindi naman sila nakipagdigmaan. Pero doon sa Bible study pinadaan. Doon sa preaching, binwasin ang isip. Yun ang aking ginawa eh. Hindi naman ako nakipagdigmaan, pero maraming Katoliko aking na-convert na binuwas ang kanilang isip dahil sa aking strategy, mga kapatid. Ngunit, yung nabasa ko na ito lahat, nagsisi ako na ano ngayon ang judgment ng Panginoon sa Babylonia, sa kanilang ginawa. Kasi sobrang ilang ginawa eh. Ginamit sa Panginoon na instrumento ang Babylon para disiplinahin ang mga Hudyo, pero more than the limit ang ginawa sa Babylonia. Kaya ang Panginoon naman nagbigay ng judgment sa Babylonia. Basahin natin sa Jeremiah 51:24. Jeremiah 51:24. Sabi ng Panginoon, but I will repay Babylon and all the inhabitants of Chaldea for all their evil that they have done in Zion before your eyes, declares the Lord. Oh. So napakaganda sa sinabi, di ba? But I will repay, pabayarin ko ang Babylonia of all the inhabitants of Chaldea for all their evil that they have done in Zion before your eyes, declares the Lord. Anong kasalanan ginawa sa Babylonia? Imbis instrumento sila para madisiplina ang mga Israelita, sinali nila pagsira ang templo. Basahin natin ang Jeremiah chapter 50 and chapter 51. Maintindihan natin ang galit sa Panginoon sa Babylonia kasi yung kanyang ibig na ipagawa, worse ang ginawa sa Babylonia. Ninakaw, sinira ang templo. Of course, lahat ng mga larawan doon sa templo nasira. Ang mga gold na talagang hammered with gold ang mga cherubim kinuha sa mga Babylonian. But the Lord declares, but I will repay Babylon and all the inhabitants of Chaldea for all their evil that they have done in Zion before your eyes, declares the Lord. Kaya saan naman ngayon ang Babylonian Empire? Where is now the Babylonian Empire? Wala na. They disappear in the history because that is the divine judgment of God against them. Na renovate ang templo sa Jerusalem, sinira naman sa mga Romans in 70 AD. After Christ. Sana ngayon ang Roman Empire? Wala na. Pero natili ang simbahang Katoliko. Sa gabing ito mga kapatid, tapusin ko ang aking pagbabahagi. Sana naintindihan ninyo ang mga aking conversion, paano ko naintindihan ang mga banal na mga imahen sa pamagitan ng mga salita ng Diyos at pinagsisihan ko mga kapatid ang aking ginawa na paninira sa larawan ni Mama Mary at sa mga santo. At ngayon, noon punong-puno ng galit ang aking puso laban sa simbahang Katoliko, ngunit ang galit sa aking puso mga kapatid na aking dinala more than 20 years sa aking buhay, kinuha sa Panginoon, binunot sa Panginoon at tinaniman ng pag-ibig at pagmamahal sa kanyang simbahan na itinatag sa simbahang Katoliko, sa mahal na Birhen Maria at sa mga bayani simbahang Katoliko, mga santo. At ngayon narito ang iyong kapatid, Pastor Nui Dura, pastor noon, Katoliko na ngayon. Mabuhay tayong lahat at aking tapusin ang aking pagbabahagi sa isang maikling panalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, salamat po. Naintindihan namin sa iyong mga salita na mayroong mga larawan na ipinagbabawal at mayroong mga larawan na ipinapahintulot. Kaya nga ako bilang isang pastor, aking naintindihan ang mga aral sa simbahang Katoliko. Bakit irespeto ang larawan sa mga banal? At Panginoon, yung nabuksan na aking isip at puso
I made my decision to become a Catholic. Kahit na napakahirap sa aking buhay, desisyonan na magpabinyag simbahang Katoliko. Ngunit salamat po, Panginoon, binigyan mo ako ng lakas upang manindigan sa mga panahon na yon. During the dark moment of my life, when I made a very hard, very serious decision in my life to abandon my ministry against the Catholic Church and to accept the Catholic Church, to accept the teaching of the Church, the Blessed Virgin Mary, all the saints in the Catholic Church. Salamat, Panginoon, sa lakas. At ngayon, narito ako sa harapan ng iyong mga anak. Binabahagi ko sa kanila ang aking biblical realization. Bakit ho naintindihan ko ang pangangaral simbahang Katoliko, mayroong mga imahin na ipinagbabawal, mayroong ipanahintulot. Kaya nga, sa aming pagtapos ngayon, Panginoon, basbasan mo kaming lahat na magpatuloy kaming manindigan at ipaglaban ang katotohanan. We ask this, loving Father, with the intercession of Mama Mary and all the saints, through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Brothers and sisters in the Lord, salamat po, magandang gabi, mabuhay tayong lahat. Be strong in the Lord, keep safe, always praying for you, na ingatan kayo sa Panginoong Diyos, pati ang iyong pamilya, laban sa coronavirus, at malampasan natin ang pandemic na ito sa magitan ng awa at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po, at maraming salamat. Inyong kapatid, Brother Noe Dura.